Babasahin ko po dito sa Efeso 5:22. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paanong ang Iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. So nais ko pong sabihin, lalo na sa mga babae, mga asawang babae, na may salita po ang Diyos para sa inyo upang kayo po ay makapamuhay bilang mga mananampalataya sa parang kalugod-lugod sa Panginoong Diyos bilang mga asawang babae. Sinabi po ni Apostol Pablo na ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa kanilang mga asawa katulad ng kanilang pagpapasakop sa Panginoong Hesukristo. Ang ibig po bang sabihin noon ay ang pagpapasakop ng mga asawang babae sa kanilang mga asawa ay katulad ng pagpapasakop nila sa Panginoong Hesukristo sa lahat ng bagay o sa lahat ng paraan. So siguro pag-ibahin po natin ang pagsunod ng lahat ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay dapat na wala pong kondisyon. Ang ibig sabihin, ito po ay absolute or alubos. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay Panginoon, Diyos, at hindi maaaring magkamali sa mga bagay na kanyang ipinag-uutos sa atin. Subalit tayo, bagamat mga binanal ng Panginoong Diyos, ay may mga nalalabi pang mga kasalanan kahit ang ating mga sariling asawa, kaya ang mga asawang babae ay hindi tinatawagan na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki eksakto o katulad ng kanilang pagpapasakop sa Panginoong Hesus. Sinabi ni Apostol Pablo dito rin po sa Efeso talatang 11 ng kabanatang 5. Huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi iyong ilantad ang mga ito. Dahil po sa kasalanan, kahit tayo mga mananampalataya ay may mga gawa pa na naaayon sa kadiliman. Lalo tigit siguro ang mga hindi pa mananampalataya. At may mga mananampalatayang babae na ang kanilang mga asawa ay maaaring hindi pa mananampalataya. So maaaring may mga bagay, desisyon o mga naisin ang asawang lalaki na nais niyang sundin at gawin din ang kanyang asawang babae. Subalit bilang mga mananampalataya, kayo pong mga asawang babae, hindi po kayo nararapat sumunod o magpasakop sa mga gawa ng kadiliman. Kahit na po ang nag-uudyok at nag-uutos nito ay ang inyong mga asawa. Mas nararapat na sumunod kayo sa Panginoon kaysa sa tao. Subalit maaring
naitatanong po ng karamihan na hindi ba't ang mga tao ay pantay-pantay? At bakit ako magpapasakop? Yan ay nagpapababa ng aking dignidad. Mayroon akong sariling desisyon, mayroon akong sariling mga kagustuhan. Alam po ninyo, ang ganyang kaisipan ay kaisipan ng maraming mga tao at may mga grupo po na nagsusulong ng tinatawag nating gender equality, na sinasabi nila na dapat ang lahat ng mga tao, lalaki at babae, ay magkaroon ng pantay na karapatan sa politika, sa ekonomiya at maging sa sosyal. Kaya yung mga salita dito sa banal na kasulatan patungkol sa pagsasubmit or pagpapasakop ng mga babae, para sa kanila ito ay offensive, para sa kanila ito ay nagbababa ng dignidad at pagkatao ng isang babae. Subalit hindi po ganoon ang napakahulugan ng mga salitang ito ni Apostol Pablo. Nais lamang pong sabihin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya noon sa Efeso at ngayon po sa atin, na ang pagpapasakop sa mga asawang lalaki, ng mga asawang babae, ay bahagi ng kanila pong pagsunod at pagpapasakop mismo sa Panginoong Hesukristo. Marami pa pong mga ibang bagay na kinakailangang sundin ng bawat mananampalataya kasama ang mga kababaihan. Subalit isa po ito sa kanilang dapat na sundin at tuparin bilang pagsunod nila sa Panginoong Hesukristo, ang pagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Ngayon, maring itinatanong din ng iba na siguro bagong katuruan ito, or kung hindi man bago, maaring katulad dito sa kultura ng ibang mga bansa, na ang mga babae ay inferior at ang mga lalaki yung superior, na ang mga babae ay sunod-sunuran lamang, nakikinig at wala silang karapatang mapakinggan, magsalita, dahil sa kultura na ang mga lalaki ay mas mataas, mas malakas, mas makapangyarihan, at ang mga babae ay mahihina, na dapat maging sunod-sunuran lamang sila. O maring iniisip ng iba, maring ito'y old-fashioned. Nung unang panahon, kahit sa Biblia, ang mga asawang babae ay tumatawag sa kanilang mga asawang lalaki ng Panginoon, na noon pa man sinasabi nila ng kultura ay nagpapakita ng mga babae ay mas mahina at mas mababang uri kaysa mga kalalakihan. O maaaring naisip ng ba ito ay isang uri ng diskriminasyon, pero hindi po ganoon ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang prinsipyo po na ito ay sa Diyos mismo nagmula, at sa kasaysayan ng pagkalikha ng Panginoon nung una pa man, itinatag na po ito ng ating Panginoong Diyos. Si Adan, ang unang lalaki, ang ginawa ng Diyos bilang ulo ng kanyang asawang babae.
Kung babasahin natin sa Genesis, kabanatang 1, 2 at 3, makikita po natin ang mga katotohanan ito na ang lalaki ang ginawang ulo ng ating Panginoong Diyos at ang mga babae ay dapat magpasakop sa lalaki. Alam po ninyo dito sa Efeso, inihalin tulad ni Apostol Pablo ang relasyong pag-aasawa sa relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. Gayon din po yung pagpapasakop nga ng babae sa kanyang asawang lalaki. Sa talatang 23, sabi ni Pablo, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Kung paano ang Panginoong Hesus ay itinalaga at tinawag na siya po ang ulo ng kanyang iglesia, sa gayon ding paghahalin tulad ang asawang lalaki ay ulo ng kanyang asawang babae. So hindi po ito panibagong turo, hindi po ito bunga ng kultura ng tao. Ang Panginoong Diyos po mismo ang nagpasimula at nagtatag nito. At kung ito po ay totoo, doon pa lamang sa una, sa paglikha, ito rin po ay totoo sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat inihalin tulad nga po sa iglesia ng Panginoong Hesus ang relasyon ng pag-aasawa. At kung tayo ay mga mananampalataya at mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay nag-aangkin na kabilang sa iglesia ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dapat po natin itong seryosohin. So kayo po mag-asawa, lalo na po kayo mga kababaihan na sa inyo po nakatuon ang mga salita po na ito. Dapat po ninyo itong pakinggan, unawain, at sa tulong ng Panginoong Diyos ay inyo po itong maisakatuparan. Kaya nga po kahit sa kalipunan ng mga mananampalataya sa atin pong iglesia, ang pagiging leader ng lalaki bilang pastor, obispo o matanda, isa lamang po ang ibig sabihin yan, sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, ay ibinabatay po natin sa ordinansa na itinatag ng Panginoong Diyos para sa lalaki upang mamahala, tumayong ulo o leader. Hindi po tayo naniniwala na ang mga kababaihan ay dapat tumayo bilang isang pastor o leader o obispo sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ito paniniwala ng mga Baptist lamang. Pinapaniwalaan po natin ito sapagkat ito po ang turo ng salita ng Panginoong Diyos. Sa unang Timoteo 3:12, sinabi po ni Apostol Pablo, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva, at si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae. Nang madaya ay nahulog sa pagkakasala.
Gayon din po sa sulat ni Pablo kay Tito sa Kabanatang 1, Talatang 5, dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng bawat matatanda sa iglesia, sa bawat bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae. Sa makatwid, lalaki po ang itinalaga noon. At iyan po ang itinatag ng Diyos upang maging leader, pastor, obispo o matanda na nangangasiwa sa iglesia ng ating Panginoon Hesus. Hindi po natin yan maaaring baliktarin sapagkat yan po ay pagsuway sa Panginoon Hesus at ganon din sa prinsipyo na siya po ang nagtatag. At totoo din po yan sa relasyong pag-aasawa. Hindi po natin pwedeng baguhin, hindi po natin pwedeng baliktarin sapagkat yan po ay pag-insulto o paglabag mismo sa nagtatag. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga asawang babae, nais kong hamunin po kayo na ang pagpapasakop ninyo sa inyong mga asawang lalaki ay hindi po nagpapababa ng inyong dignidad bilang tao. Actually, nagpapatingkad pa po ito sa inyong kalagayan bilang mga asawang babae sa harapan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ginagampanan po ninyo yung talagang papel na kung saan ay itinalaga po kayo ng Diyos sa relasyong pag-aasawa, na kayo ay magpasakop at o mag-submit sa itinalaga ng Diyos bilang ulo sa relasyong pag-aasawa. Isang talata po na magpapatotoo dito, na hindi nagpapababa ng inyong pagkatao o kalagayan ang pagpapasakop sa inyong mga asawa. Ito pong salita ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11:3. Subalit ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Nangangahulugan ba na si Kristo ay mas mababa at hindi kapantay ng Diyos sapagkat ang Diyos ang kanyang ulo? Hindi po ganoon. Ang ating Panginoong Jesucristo ay voluntaryo na nagpasakop sama. Siya po ay lumagay sa katayuan ng pagiging alipin nung siya ay magkatawang tao upang ganapin po ang gawain ng pagliligtas. Subalit tinuturo ng banal na kasulatan at maging ng mga confession ng mga unang mananampalataya at majority or karamihan sa mga Kristiyanong iglesia ay naniniwala po na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, kapantay ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu sa lahat ng katangian at karapatan ng pagiging tunay na Diyos. Naniniwala po tayo na mayroong isang Diyos. Subalit ang isang tunay na Diyos na ito ay
nagpahayag at nagpakilala sa atin sa tatlong persona, isang Diyos na may tatlong persona. Ang Ama ay hindi ang anak, ang anak ay hindi ang Ama, ang Banal na Espiritu ay hindi ang Ama, at hindi rin ang anak. Sila po ay magkakaibang persona. Kaya nga tinatawag na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Subalit sila ay iisang Diyos. Maaaring mahiwaga para sa ating mga tao. Subalit kung tayo ay nananampalataya, dapat natin itong paniwalaan, sapagkat ito po yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Ito yung kapahayagan ng Diyos tungkol sa kaniyang sarili. So, ang pagpapasakop ng Panginoong Hesus ay hindi nagbababa ng kanyang karapatan o katangian bilang isang tunay na Diyos. Ganon din po sa inyong mga kababaihan. Ang inyong pagpapasakop ay hindi nagbababa ng inyong kalagayan o pagkatao. Yan po yung disenyo, yan po yung itinatag ng Diyos upang mangyari ang kaayusan sa kanyang paglikha. Yan po ay creation order. Ang ibig sabihin, bahagi po yan ng kaayusan ng Diyos sa kanyang paglikha. Alam po ninyo, totoo po yan kahit dito sa ating gobyerno, sa mga kumpanya o mga asosasyon ng tao. Hindi pwedeng lahat ay pare-pareho ang role o papel na ginagampanan. Hindi pwedeng lahat ay presidente, lahat ay manager, o lahat ay mga pinuno. Mayroong mga subordinates o mga nagsasubmit. Subalit hindi po yan nagbababa ng pagkatao ng mga subordinates o ng mga nagsasubmit. Kung ginagampanan nila ang kanilang papel o ang kanilang role, ang gobyerno ay tatakbo ng maayos, gayon din ang mga kumpanya at ang mga asosasyon. Ganon din po ang disenyo ng ating Panginoon upang magkaroon ng kaayusan ang sanglilikha, ang iglesia at ang pamilya. Mayroong itinalaga upang manguna, maging ulo o leader, at mayroong mga nagpapasakop o mga nagsasubmit. At yan po ang disenyo at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, pangatlo at panghuli, makita po natin dito sa Efeso na ang relasyong pag-aasawa ay larawan din po ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabanatang talatang 23, muli, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan. Sabi po ng isang komentarista, ang pagiging tagapagligtas ni Kristo sa talatang ito ay hindi lamang iyong pagliligtas sa mga makasalanan, kundi yung pag-iingat, yung pagbabantay, o yung pagprotekta sa kanyang iglesia. At inirin tulad dito yung pagiging ulo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, na ang pagiging leader ay hindi po isang lisensya upang
maging malupit o maging tyrant. Hindi ito lisensya upang maging diktador ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae o sa kanyang sambahayan. Ito po ay isang obligasyon, isang responsibilidad na iniatang ng Panginoong Diyos sa bawat asawang lalaki. Kaya po mga asawang babae, sa halip na tingnan nyo na ito isang kalugihan sa inyo, tingnan po ninyo ito bilang isang motibo o isang anyo ng pagmamahal ninyo, una sa Panginoong Hesus at sa inyong mga asawang lalaki, sapagkat sa inyong pagtupad ng tungkulin ng pagpapasakop ay pinapakita ninyo, tinutulungan ninyo ang inyong mga asawang lalaki upang gampanan nila ang kanilang tungkulin sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa ay maging kagalakan sa inyo ang magpasakop sa inyong mga asawang lalaki, dahil ito'y ginagawa ninyo una sa Panginoong Hesus. At hindi ba titingnan ng Diyos ng may pabor ang inyong pagsasama kung nangyayari sa inyong relasyon ang disenyo at kalooban ng ating Panginoong Hesukristo? Sa kahuli-hulihan, nais ko pong magsalita sa mga hindi pa mananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa inyo po na maaaring dumadalo sa mga pagtitipon ng iglesia, subalit hindi pa miyembro. Sa inyo na hindi naman itinatakwil ang Biblia, subalit hindi nagdedesisyon na mag-commit na mapabilang sa lokal na iglesia. Maaring naisip ninyo ay kontento na ako sa buhay ko na mayroon akong kinabibilangang relihiyon, hindi ako gumagawa ng masama at hindi ko naman itinatakwil ang Biblia. Subalit alam po ninyo, sabi dito sa mga salita ni Pablo sa Epeso, si Jesus ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Dalawang bagay po. Una, kayo ba ay kabilang sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo? Ang pagiging kabilang po sa iglesia ng Panginoong Hesus ay hindi po katulad ng tinuturo ng ibang grupo na yung pangalan ng kanilang relihiyon na may pangalan ng iglesia ni Kristo. Kapag pumasok ka doon, ikaw ay maliligtas. Hindi po. Ang pagiging kabilang ng iglesia ng Panginoong Hesus ay personal mo na kilalanin ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas. Tagapagligtas saan? Sa iyong kalagayan bilang makasalanan. Sapagkat kung wala kang tagapagligtas, ikaw ang magbabayad ng iyong mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po sa Roma 3:23. Kamatayang pisikal, at ang mas nakakatakot po ay ang pangalawang kamatayan. Impyerno po yun. Walang hanggang pagdurusa at pagkahiwalay
sa presensya ng Panginoong Diyos. Yan po ang hinihingi ng Panginoong Diyos na kabayaran sa ating mga pagsuway sa kanyang mga kautusan. Hindi po yan kayang pawiin o bayaran ng anumang mabuting gawa ng tao, ng relihiyon o ang anumang uri ng mga pagsisikap po ng tao, sapagkat yan po ay paglaban mismo sa Panginoong Diyos. Yung pagsuway sa kautusan ng Panginoong Diyos, iyan po yung kasalanan. At ang hinihinging kabayaran po diyan ay walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo po ay voluntaryo nga na nagsubmit o nagpasakop sa kalooban ng Ama upang may sa katuparan ang gawain ng pagliligtas. Nagkatawang tao po siya at inialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang ihandog sa Diyos bilang kahalili ng mga makasalanan. Kahalili saan? Doon sa kaparusahan na nararapat para sa ating mga kasalanan. Yung kamatayan at pagdurusa ni Jesus ay kahalili ng dapat ay pagdurusan natin sa impyerno. Kaya po, kung paano si Jesus ay nagpakababa at nagpasakop sama upang magbigay ng kaligtasan sa mga kasalanan, hinahamon ko po kayo, magpasakop po kayo sa Panginoong Jesus. Itakwil po ninyo ang lahat ng mga kaisipan at mga pagtitiwala sa ibang mga inaasahang tagapagligtas. Maaaring yan ay mga kinalakihang relihiyon, tradisyon o mabubuting gawa. Hindi po yan magliligtas sa inyo mula sa puot ng Diyos doon sa impyerno. Si Kristo lamang po ang kaisa-isang tagapagligtas. May sinugo ng Diyos. Si Jesus ang nag-iisa na voluntaryo na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos. Nagkatawang tao upang sagutin ang ating pananagutan sa Diyos. Pasakop po kayo sa Panginoong Yesus. Nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At kayo mga asawang babae, mga Kristiyano, na tumanggap kay Jesus hindi lamang bilang tagapagligtas kundi bilang Panginoon. Patuloy niyong kilalanin siya bilang Panginoon at bahagi ng inyong pagpapasakop sa kanyang pagkapanginoon ang sumunod sa kanyang kalooban. Maging sa inyong kalagayan bilang mga asawang babae. At ito ang kalooban ng Panginoong Hesus. Magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Maring may tanong nyo, hanggang saan ako magpapasakop? Magpasakop kayo hanggat ang idinidiman ng inyong mga asawang lalaki ay naaayon sa kalooban ng inyong Panginoong Hesus. Subalit kung labas o laban sa kalooban ng inyong Panginoong Hesus, si Jesus ang inyong dapat sundin.
mas nararapat na sumunod kayo sa Diyos kaysa sa tao. Ipanalangin ninyo ang inyong mga asa-asawang lalaki kung hindi pa sila mga mananampalataya. Ipanalangin din ninyo ang inyong mga sarili at palaguin ninyo ang inyong mga sarili sa mga salita ng Diyos, sapagkat ang prinsipyo na ito ay mula sa salita ng Diyos. Palain po kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Pagpalain po ninyo ang mga asawang babae, lalo na po ang mga mananampalatayang asawang babae na may sakatuparan po nila sa pamagitan ng inyong tulong ng pagpapasakop sa kanilang mga asawang lalaki. As long as ang kanilang pagpapasakop ay sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Magbanal, salamat po sa pagsusugo ninyo sa Panginoong Jesus. At Panginoong Jesus, salamat po sa inyong voluntaryong pagpapailalim sa kalooban ng Ama upang ganapin ang gawain ng pagtutubos, na kung saan ang sino mang sumasampalataya ay inyong ililigtas mula doon sa kapuhutan ng Diyos at sa walang hanggang kapahamakan. Panginoong Diyos, nawa po ang lahat ng mga mananampalataya at ang mga asawang babae ay magkaroon ng kagalakan na magpasakop sa inyo. Magkaroon ng kagalakan na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki, sapagkat ito po ang nagkalulugod sa inyo. Ito po ang kalooban ninyo. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Dalangin ko po na sa mga hindi pa sumasampalataya, magbigay po kayo ng biyaya sa kanila upang matuto po sila na magsuko ng buhay kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. At kilalanin kayo, aming Panginoong Jesus, bilang Panginoon na siyang nasusunod at dapat sundin sa aming buhay at sa buhay ng lahat ng inyong mga niligtas. Ito po aming dalangin at pasasalamat naman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.